sakit, tinatawag ang sakit na kasalanan. Ayon din sa mga sinasabi ko mula kanina na alam na nga natin na kasama, ginagawa pa rin natin. So, kung yung ano nga, sabi nga ng Diyos na ang bakit nagkakaroon ng damit ang lahat ng kaluluwa. Sabi niya, ang lahat ng namatay, laging may damit yan. Sabi ko, bakit? Sabi niya, dahil pang takip sa masisilang bagay. Kaya kung makakita kayo ng mga mahal nyo sa buhay na yumaon ha, laging may damit yun. Bakit may damit yun? Espiritu na yun. Dahil pangat ang isa ng utos. Dahil lahat ng masisilang bagay sa tao ay sagrado. Kaya hindi dapat kung sino-sino ang gagamit. Kung may asawa ka, asawa mo ang gagamit. Hindi kung sino-sino. Kaya ang ngayon, hindi yan gumagaling. At tinatawag niyang sakit ng kasalanan. So ito yung A. Kaya lahat ng sakit na meron tayo, sakit ng kasalanan. May isa-isa natin kung bakit sakit ng kasalanan. Ayun isa sinasabi ko. Na mayroon tayong paniniwala, pero ginawa pa rin natin. Alam na natin nakakasama, pero ginagawa pa rin natin. So sa pagkakasakit natin, nakita nga natin ang Diyos. Kaya tayo nakakasala. Kung tayo nga nagagamitin ang pangalan natin sa isang tao at sinasabi natin inutusan kita, may inutusan siya. O, pare, inutusan ko ni ganito. Pakiramdaman sa 100. Ginamit na yung pangalan mo. So ngayon, pinahiram ka. Nalaman niya ngayon. Sinabi niya, inutusan mo raw si ganito. Nahumiram. Hindi naman ah. So doon, napukin mo pa. Ang Diyos pa kaya? Di ba? Kaya ginagamit natin ang pangalan ng Diyos, salita ng Diyos, pagkakitaan natin, kasalanan pa rin. So sabi nga ng Diyos, hindi lahat ng gumagamit sa salita ko at bumabanggit sa pangalan ko ay akin sila. Yun. Kaya hindi porke nagsimba kayo, hindi porke may mga ipunta kayo sa bahay, may mga nagsisimba kayo o may reliyon kayo, hindi ibig sabihin na ligtas na kayo. Kaya ang kaligtasan, depende sa iyo. Kung naniwala ka ba sa Diyos, kung ginawa mo ba yung gusto ng Diyos. Kaya nga habang buhay pa, nagpaalala na siya na kapag bago tayo makapagsisi. Kaya sa haba ng panahon na ipakita mo sa Kanya na hindi mo na ginawa yung isang bagay na yon na natatagpuan mo sa araw-araw na alam mong nakakasama o nakakasakit ng namin hayop bagay o anuman iniiwasan mo na talaga. So sa habang ng panahon nakikita ng Diyos, doon Kanya nakakatawad. Kaya hindi totoo yung patay na tayo, doon na tayo mapatawad ng Diyos. Anong gagawin doon sa misa? Na hindi mo na may pakita sa Diyos na patay ka na may paniniwala. Ang paniniwala natin sa Diyos, hanggang buhay ka lang. Pagpatay na, wala na. Kaya yun yung sinabi ko sa inyo kanina, na haba ng panahon na nagpamisa tayo, pero wala, hindi natitigil. Patuloy pa rin hanggang ngayon. Nung namatay na lang, patuloy yan, hindi na makapagligtas. Dito sa buhay pa tayo. Kaya kung makapagligtas na ngayon, hindi na siya magpaalala. Ito yung paniniwala. Katulad ng maling tinuturo din. Ito pinupuna ko base sa paniniwala ko. Hindi, kung ano nga, meron nga ako na sabi na wala dito sa paniniwala ko yan. Kaya nga minsan nagtatanong ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, this friend, baka meron ako naituro sa mga tao na hindi na ayon sa gusto mo. So, pagtulog ko sa masagot siya, ang alin doon. So, ibig sabihin, wala akong naituro sa mga taong mali. Puro kaputihan at puro naayon sa gusto niya, ayon sa paniniwala ko, na ang sabi din niya, ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. So maraming katayan ng Diyos kung saan tayo naniwala. Katulad natin ng ribulto na kinikilala natin. Bakit nagkaroon ng ribulto? Bakit nagawa siyang santo? Sinong gumawa ng santo? Tao. Tao. Bakit siya ginawa ng bakit pinagtutuhan siya sa simbahan na maging santo? Dahil sa kabutihang ginawa niya ng buhay pa. Pero ako,
Kahit hindi ako kaming santo, hindi ko nangarap ng santo. So, paniwalaan nyo lang yung mensahe ng Diyos. Paniwalaan nyo lang lahat yan. Sabi ko sa asawa ko nga, pag namatay ako, ibigin mo na ako ng tamang ngitingan. Hindi ko kailangan ng mga tao. Wala sa akin yun. Katunayan, tumutulong ako ngayon sa mga tao. Sa mga tawag, ako ang tumatawag. Kung makikita niyo lahat yan, sa wall ko pa marami. Lahat yan, puro tawag. Sino ko magastos yan? Ako. Tawag ko. Wala akong sasakyan. Yung sasakyan sa usapan, kawan ng Diyos, meron akong bahay. Tagalan pa lang, sinabi ng tao, Diyos mo yan, Diyos ko. Dahil gusto ko na maipakalat ang mensahe ng Diyos. Dahil walang ang tumutulong sa akin, ang sinabi ng Diyos sa akin, na walang kahit sino tutulong sa mga media. Dahil yun nga, paniwala kung sabi nga niya na makakaptan nga ang hari ng Diyos, mamagitan ng dalawa sa mga taong naniwala sa akin. So yung ang media, kasi una, kung ang media tumulong dito, magagalit ang sibahan. Pag nagalit ang sibahan sa isang istasyonan, hindi na sila gagamit sa istasyon na yun. Na meron silang ipaparating sa mga tao. Malalaki ang bayad niyan. So silang mawalan. So ito yung nangyayari. So kinuha sa akin, kaya ginawa ko lahat na mapating sa tao. Ginawa rin ng Diyos ang lahat. Kaya ginawa niya, boses ko magpagaling. Gumagamit ako ng sarili kong pira. Kung hinahamon ko lahat ng media o sinuman, kung pupuntahin ko kayo sa Australia, libre ko kayo ng hotel, libre ko kayo ng pamasahe sa aeroplano. Kahit wala akong pira, mangutang ako para sa inyo. Hahalokatin ninyo sa telecommunication sa Australia. Sa Optus ako bumibili. Kung magkano binibili kong load sa araw-araw, kung saan number nilolod. Kung makakita kayo ng 1,000 doon sa account ko, iyon na. Pero sigurado ko wala kayong makikita ng 1,000. Dahil wala akong pera. Dahil nandito lahat sa mga tao. Kung sasabihin yung post ko, oo, tama kayo. Dahil ito, tunay ko naniwala sa Diyos. Kayo, hindi nyo kaya mag-spend ng gumastos ng pera sa sarili ninyo para sa mga tao. Dahil ang tao ngayon, puro pera ang pinag-usapan. Mabawasan na ng piso, ang kita mo, mangaway ka na. Mas mo pa kaya, libo-libo gagastusin mo. Ang tawa ko sa mga tao, pinakababa kalahating oras. Mayroon dalawang oras, may isang oras. Pag-cancel ang sakit mo, tumatawag ako, umaga, hapon. Araw-araw yan, sa loob ng ilang araw. Kung makikita ko ng may pagbabago na, doon ako tumitigil. Dahil bawat tawag ko sa isang tao, nakakita ko ng kasalanan. Kaya hindi gumaling. Dahil mayroong ipapaalala sa iyo ng Diyos na pagsisihan mo. Dahil sa pag-amin mo sa ito, at tuturo ko sa iyo kung paano pagsisihan ang nagawa mong kasalanan, yun ang magpagaling sa iyo. Kaya ang lahat ng ginagamot ko na hindi umaamin, namamatay. Marami na akong ginawa nito. Kaya pag nagsasabi silang hindi totoo, 3 bisis ko inuulit yan. Sigurado ka ba na nakita ko hindi totoo? Dahil pag totoo ito yung litsa na hindi ka gagaling at mamamatay ka. So marami, kahit pare, dahil hindi niya inamin. Ang sabi ng Diyos, bibili sa pagkalat ng sakit niya. So, araw lang ang bilang. Kung nalaman din ng asawa ko na nakita na bumilis ang nangingisa pa siya doon. So, ngayon, mga isang araw lang, nagpursa ko kasi sabi ng Diyos, araw na lang bilang niya, isang tatagado ng pursa ko na ang pare na yung mamatay na. May nakalit sa akin na sabi, sino ka ba? Maraming pa, kadami-daming pare. Bakit sinasabi mo mamatay na siya? Ayun, magagawa ko, misay na Diyos ko. So, pinos ko, mga 4 araw lang yata yun, namatay din siya. So, marami. Meron akong nakitaan na gumaling na, hindi ang sakit nun. Ngayon, nakita na gumaling na siya. Bali, wala siyang manas, na-open siya. So, ngayon, huling kausap ko siya, nakasako siya ng, kasi bawat kausap ko sa tao, pag pinalawa, panibagong kasalanan, hanggang maupos ang kasalanan mo. Pag 10 kitang tawagan, bisis, 3 bisis, 10 kasalanan yung pagkikita ko sa'yo, hanggang gumaling ka. So ngayon, ay nakita ko na nagnakaw siya nasa van, sa trabaho niya. Tinanong ko, kung ba itong nakita ko na nagnanakaw kayo sa trabaho niya sa van, na mayroon niya ako,
describe ko yung financing niya. Hindi ba totoo daw? Kung yung pagnanakaw, hindi niya inamin. Eh, pagtawag ko eh, hindi namin pag-usap. So ngayon, sabi ko sa kanya, sabi yung anak, wala si Papa. Eh ako nakakita ako na nagsisinungaling. Nandun sa tabi niya ang Papa niya. Ang sabi ko, huwag kami nagsisinungaling. Alam ko ang Papa mo nasa tabi mo. Ibigay mo ang telepono. Kasi wala si Papa. Eh sabi ko, sige na. Huwag mo nang hintayin. Sabi ko, sige, bigay mo. Binigay niya. Kaya pa, sabi ko talaga. Sige, sinasok ko. Sabi ko, waligsen. Waligsen na pangalan nun. Ang mensahe ng Diyos. Tuwing nasasaktan ng damdamin mo, laging may kapalit. Malaki ang ginagastos ko sa iyo. Follow up. Iyak-iyak pa yung mga pamilya, asawa at anak. Napagalingin ng tatay niya dahil 4,000 ang bawat session sa dialysis. Dahil wala silang pera. So ngayon, ako din ang hilig ko sa iyo. Napagalingin mo to dahil wala. Nung gumaling nga, hindi na mag-uusap. Itutulong ko sa kanya na nakita kong kasalanan na pagsisihan niya. So hindi siya nagpag-usap siya, pero sinabihan ko nga na mag-ingat ka. Dahil tuwing nasasaktan ng daming mo at ang daming ko, lagi may kapalit. So binaba ko ang telepono, kinabukasan, sumukan ang dugo, namatay agad. Oh, nandito yung isa siya sa kapitbahay nila na nagsasabi na mamatay talaga. Marami na kong tao nakita na buhay pa, mamatay. Kaya lagi ako pinagalitan ng asawa ko. Sabi niya pa, mag-ingat ka sa bibig mo. Misay ng Diyos yun. Hindi ako pwedeng magsiga. Dahil misay ng Diyos yun. Pag nakausap ako isang tao, alam ko kung mamatay na siya. Papa ko mismo. Kaya sabi, kausap ko si Papa ng February. Ang sabi pagkatapos ko nila ang telepono, sabi ko sa asawa ko, Ma, si Papa hindi na magsatagal. Itong taon na to, mamatay na to. Sabi niya, Papa mo, paano magawa ko? Itong nakita ko. Namatay si Papa, Mayo 9, 14, para gano'n. So, February ko tayo kausap, ilang buwan na, mga 4 na buwan. Yung tiyahin ko, tumawag sa akin na hinarap ng pera. So, sige, kung hinarap kayo ng pera, sabihin mo sa anak mo na gumawa ng kasulatan para i-fax na lang sa i-fax. So, patunay na siram kayo kasi napunta na sila sa Cagayan de Oro. Nagluka ako sa telepono, may napapansin ako. Pag-uwi ko sa gabi, sabi ko sa asawa, ang tiyahin ko na sa inyo, mamatay na to. Sabi, matay na lakas-lakas nun. Kakausap mo pa, sabi mo, kakausap mo pa ako. Pero, nakikita ko, mamamatay na to. Kinabukasan, alas 9, nag-text ang anak. Insan, si mama, namatay na. Paano namatay? Nakausap yun. So, namatay. Totoo din. Ngayon, sa kapitahay namin, pinakita din ng Diyos na ang tao may sakit, nasa ospital. Itong taong isa pinakita, nasa bukid, nagtatanim pa. So, pinakita ng Diyos. Ang sabi niya, mauna yan siya mamatay. Habang nagbukay siya sa lupa, nakita ko siyang siya. Sabi niya, mauna yan mamatay kaysa doon sa may sakit sa ospital. Totoo din, nangyari din na nauna namatay. Nandito din yung mga magsabi niya. Kaya totoo namatay. Oh. So, nakakita ako. So ngayon, may isang kahit pa ako. Diyan nandito, nandito. Natulog sa bahay nila, galing kami ng Manila, kasama ko to. Nakausap ko ng hapon, pero may sakit na siya. Pero malakas pa, nagwawalis pa sa labas eh. So, usap ko ng mapahaw, hindi ako ng baka, nilaga ko. Ali pa, yung hapon pala, kausap ko pa siya. Pagdating namin, tumawag ko sa asawa ko. Sabi ko itong biyahe ko na to, hindi na ito magtatagal. Sabi nga, ano ka ba? Sabi ko, ano magagawa ko? Di yun, kaya madaling araw, butang bumahaw, nila ko ng baka, para lagayin ko. Nila, pinalaga ko sa asawa, lalo mo para makakain si mama ang tawag ko. Pagka sumibi, namatay, nagulat siya, katapos siya kumain ng baka, namatay. So tama din ang sinabi ko na si mama, hindi na magtatagal, namatay na. So namatay din. Sa Australia din, ang trabaho ko, na dinito lang sa hotel, Doon sabihin nyo, marami akong pera. Ang trabaho ko lang, ganito sa hotel. Kano ng sila sa ganito. Ito yung ginagamit ko ngayon sa pagpakalat ng mensahe ng Diyos. So ngayon, merong nasirato na, meron kaming, kasi sa hotel na trabaho, meron kaming mga guests na nakatira din ng mga 5 buwan, hindi sa merong isang linggo lang, hindi. Yun siya.
medyo nakasira ng matagal. Ang kwarto namin, nagugawan, yung sa baba. Ang tirahan ng lalaki. Malakas pa, pupunta pa sa pub, umiinom. Nandun sa asawa ko. Sabi ko, ma, yung lalaki na yan, mamatay yan, hindi natin mamalayan, namatay na 4 na araw. Ilang araw na namatay, bago malaman. Mga 2 buwan lang. Nagulat kami nung isang umaga na may ambulansya na. Yung pala, tinanong yung manager ko, boss, ano ba nangyari? Sabi niya, namatay yung 4 na araw daw. Sabi ng police. So tama, sinasabi ko na malalaman natin patay na ilang araw na. Sinagnas na. So, tama din. So, nakakita na ako. Ngayon, doon sa Zamboanga, nandito yung kapatid ko. Nung meron ako ginagamot sa Zamboanga, meron nagpaggamot sa akin doon, na sabi na daw, kinulam. So, nung sabi ng kapatid ko na ipapagamot, nakita ko na may butas sa leeg. Sabi ko, may butas sa leeg yan eh. Sabi niya, oo. Pagkagamutin ko, tumatakas. Sabi ng Diyos, muli ng gamot, munda na sa kanya. Tumawa sa kapatid ko, hindi na siya magtatagal. So mga pang-4 na araw siguro, tawag ko ulit, sabi ko ulit, sili na kapatid ko. Sabi ko, yung nasakit sa inyo, uwas na lang bilang yan. Tumawag ko alas 12, tumawag ko ng, sumunod akong tawag alas 6 ng hapon. Sabi ko, kumusta na yung may sakit? Sabi niya, ito, namatay na nung alas 4. So tama, alas 12, alas 4 na araw lang, patay na. Nandiyan, kapatid ko, nandiyan, sabi ko na. Marami din ginawa sa Zamboanga na totoo. Yung kapatid ko na yan, hindi ko nakatin sa kanila. Pero alam ko lahat, anong meron sila sa bahay. Alam ko kung yung tirin nila, alam ko yung ng bahay nila, anong meron sa bahay nila, lahat. Pati kapatid kong lalaki, alam ko, nakikita sa ibang lugar, nalulipat na lang sila, alam ko ang bahay nila, alam ko kung anong meron sa paligid, sa bato, sa ano nila, sa paligid nila, alam ko lahat. Alam ko nilang gawain nila, at sinabihan ko ng Diyos. Sabihin mo sa kapatid ko, magbago sila. So sinabihan ko, ito ang kapatid ko, ito si Inong Junior, na magbago sila. Pinakita lahat. Totoo daw ang gawain nila. So ngayon, nakatatlong bisis. Ang sabi ko sa kanya, puntahan mo. Gusto ko maniwala sila. Ngayon hindi sila nagbabago, hindi sila naniwala. So ngayon, pang-tatlong bisis, ang sabi ng Diyos, hayaan mo na sila, kumahala sa kanila. So sabi ko sa kapatid ko, wala na magawa. Ngayon, mga ilang buwan na siguro, isang buwan, na ito, namatay agad ng asawa. So bakit din sa akin ng mga pamangkin ko? Sinisimunan ko, pinagalitan ko. Ang pera ko hindi makapagaling, hindi makaligtas. Paniniwala kailangan. Nagalit ang mga anak sa akin. Binablock ko pa rin sa Facebook. Pero tinutulungan ko pa rin sila. Pero sabi ko, aanin man ang pera ko, hindi makaligtas sa inyo. Isang kapatid ko, ilang bisit ko pa balik-balikan. Nandito din yung inuutosan ko. Lang sabi ko, puntahan niyo yung kapatid ko na gusto ng Diyos na maniwala ating sa masada. Sabi ng Diyos, alam niya na ginagamit niya ng Diyos. Hindi pa rin siya nagpunta. Nagpapigibingihan siya. Dalawang inutusan ko, nandito yung isa. So ngayon, sabi ko, wala na akong magawa. Mga ilang buwan lang, ito yung kapatid ko. Tumawag sa akin yung tulong. So pinapagalitan ko. Masalamat siya. Sila nakarecover yata. So sabi ng Diyos, wala kang pipiliin sa kanila. Ito din yung lumabas. Walang pinipili ang Diyos. Kahit kapatid ko, kahit asawa ko. Yung asawa ko, pag nagtalo-talo kami, hindi ako nagpapatalo, kaya lang po tama ako. Ang asawa ko, nahimatay yan, walang sakit. Iyala sa ospital, walang sakit. Ito yan, ang yung asawa ko. Dahil yung asawa ko, dating mo na ganyan. Hindi basta-basta naniwala yan. Pero dumating sa punto, naniwala siya. Dahil ang gawain niya sa trabaho niya, diniscribe ko. Diniscribe ko yung kasama niya sa trabaho. Anong gawain ito, anong klaseng ugali ito, pati manager niya, diniscribe ko. Lahat diniscribe ko. Dumating sa punto, naniwala sa akin. Kaya sabi niya sa akin pa, kasama na ako sa'yo. Tunay ka na makakita ng kasalanan. Tunay ka ginamit ng Diyos. Kaya anak ko, alam na nila ito lahat. Kaya matulog ako, papansin nila. Kasi pag naramdaman ko na may ang Diyos na papansin namin tayo, naramdaman ko na lahat. Pag humiga na ako, ang kamay ko na gano'n na palagi. Dinala ko sa hospital. Kami ng sleep study. So, dinala ko sa hospital. Pinabitan ako ng kamera. May mga wire mula, hanggang ulo. Nagpa-examine niya, yung sleep study nga. So ngayon, nung nakita na sa result, ang sabi doon sa computer at saka doon sa record na hindi ako humihinga ng 49 seconds, 59.
15 times. 49 seconds, 15 times. So buhay pa kaya yung tao? Sabi nga ng doktor, hindi ito magagawa ng tuloy ng tao na hindi ka humihinga ng 49 seconds, 15 times. Sipin mo yung 15 times. So sa magagawa ko rin, na makakita ako ng parating, sa magagawa ko rin, na makakita ko ng istorya sa buhay ng tao, kasalanan ng tao, magtugma rin. So sa hindi ako humihinga ng 49 seconds, 15 times. Ibig sabihin, ang espiritu ko lumalabas. Ayon din sa sinabi ng Diyos na ang power of mind mo is powerful yan pag naging espiritu ka. Kaya pag lumabas ang espiritu mo, patay ka na. Buhay at patay na ang buhay mo ngayon. Patuloy na buhay at patay. Ito na ang kausap ng Diyos. Si Jesus Christ, si Diyos Ama ay isa. So ngayon, ang physical, si Jesus Christ. Yung nagkatawa si Diyos Ama. Pagkamatay ni Jesus Christ, bumalik ulit pagka spiritual si Diyos Ama. So si Diyos Ama pa rin ano. So ngayon, siya ay espiritu. So ngayon, pag espiritu ako, doon na rin tayo na nakipag-usap siya. Doon na rin tayo na makakita ko. Dahil doon na siya sumasabi sa akin. Kaya kung ano nakikita ko, yun na yung masasabi ko rin na ito yun bago dumating. Masasabi ko na rin. At saka ang boses ko, magkapagaling. Ang boses ni Diyos Ama, pinaparinig kay Mary. Kaya na boses si Mary. So, ang boses ko, mga pwede natin sabihin na pinagkaloob ng Diyos na makapagaling sa lahat ng may sakit. So, makikita naman natin ang lahat. Pinatunayan ko sa inyo. Base sa mga nagagawa ko, at hindi lang ito salita. Ang salita, hindi niya dapat paniwalaan. Ang paniwalaan ninyo ang gawa. So, ang gawa, masasabi sa inyo kung ano ang totoo. So, ngayon nasabi ko sa inyo, kung umpisahan man natin sa umpisa, susundan natin kung ano ba talaga ang umpisa, saan ang dulo. Makikita rin natin na ang punot dulo na kausap natin ng Diyos. Itong ginagawa ko ngayon, hindi ito basta-basta kasi hindi ako nag-uray. Ang gagawin ko, uray ako, mabuha ang uray. Kaya lang maraming nag-aaral ng Bible na sira ng ulo. Kaya kami uray sila sa Bible. So dito, walang uray. Ito yung sinasabi ko, kung anong meron dito, ito na yun. Hindi na mabago to. Magtatanong na kayo, ulit-ulitin natin ito pa rin to. Kung naririnig niyo yung mga sinasabi ko, kung binasa ninyo dito, nandito to. Hindi nga lang sakto yung mga words. Kasi hindi ko naman yung right yan. Kung ano lang yung actual na yun, yun ang sinasabi ko. Magligas man, isang words lang. Wala naman. So makikita natin kung ano ba talaga ang katotohanan. So ako, ang ginagawa ko, kaligtasan versus kasinungalingan. Katotohanan versus kasinungalingan. Dali lang ninyo tingnan kung sino ang totoo. Ang mga tao walang kayang gawin o ako na sinasabing false prophet na patotoo na mayroong kayang gawin. Hindi mo kayo pagsigihin na maniwala sa akin. Kaya kanya-kanya tayong kaligtasan. Ang dasal ko, ang panalangin ko sa inyo, hindi makakatulong. Hindi katulad ng sinuturo nila na ang dasal nila, ang blessing daw nila, nakakatulong sa inyo, nakapagligtas. Kaya kayo, umaasa din na maligtas sa dasal nila o sa minsan nila o sa pre-over nila. Kaya nagpatuloy ang gawa ninyong hindi maganda. Dahil umaasa kayo na maligtas kayo. Malinaw sinabi ng Diyos na maligtas kayo ayon sa paniniwala ninyo sa akin na ginamit ng kasangkapan. Paniniwala kay Jesus Christ. So, dito natin nakikita kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang tunay. Ngayon, kung meron ng mga reliyon sa inyo, kasi ito nangyayari ngayon sa buhay natin, na yung mga tao na pinakutusan ng mga namumuno na meron silang Bible study, kung ano-ano pa, hinahakayat kayo para maging magaling kayo sa Bible. Dahil pag magaling na kayo, tutusan kayo magbahay-bahay. Pagbahay-bahay ninyo, dahil alam ninyo na magaling ka na, ang lakas din ng loob mo na makipag-usap, dahil tumurize pag-Bible. Magagamit ka nila para kumita sila. Dahil bawat recruit mo,
Meron sila. So, hindi mo na iisip na nagagamit ka pala. Kaya ka pinupuri kanila. Ay sister, ang galing mo talaga. Ay sister, ganito. Bubulahin ka, palaganahan ka. So, hindi mo naman naisip na binula ka lang pala. Ginamit ka nila kasangkapan para kumuha ng membro nila. Diba? So, ganito ang mga relihiyon. Naisipin natin mabuti kung sino ang tama. Ako pa o sila? Ako, walang maraming pastor na lumapit sa akin, pero umatras palagi. Dahil sinasabi ko, hindi naman totoo, dahil walang Diyos na pagkakitaan. Siya ang lahat. So, iparating natin sa tao na libre. Dahil nilikha tayo ng Diyos, iyaya ng Diyos na libre. Pero anong ginawa ninyo? Nanurikot kayo ng libro kasi mayroong 10% bawat isa sa mga tao na rikot ninyo. So, nililisip na isa din kayong nagagamit. Kapag ginagawa, pagkabalik kayo, hindi na mabalik. Hindi siya ako. Kahit sinasabi siya, alam nila, hindi na ako makumilsi. Kung wala siguro ang sarili paniniwala na ang Diyos, hindi dapat pagkakitaan. So, tayo naman, pagkuha naman tayo, pag napuri. Sa lahat ng religiyon, yan ang ginagawa nila. So nakakalungkot isipin, ang Diyos nagpaalala na sa tao dahil sa lubog ng kasamaan. Sabi nga nila na doon sa kulungan na linggo-linggo sila nag-misa. So nakita natin sa balita na ang mga tao sa kulungan lalong lumala. Mas masarap ang buhay nila. Pero sinasabi nila, nagmimisa sila palagi. So bakit? Sila walang nangyaring maganda kasi lalong napasama. Di ba? Narinig ko sa balita na sa Muntinlupa. Di ba? Pero narinig natin sa kanila na nagmimisa sila doon. Di ba? Ano ba ang misahan nila? Na wala namang nabago. Kung ako ang sinasabing ang dasal ko, powerful, ipagdasal ko lang kayo. Kahit anong gagawin mo, mababago kita. Dahil ang dasal ko powerful. Pero dahil ang dasal ko, kung kahit sinong tao sa lupa, walang may kakayahan na magbago sa isang tao. Kaya, ikaw, hindi ka mabago. Mabago ka sa sarili mong paniniwala na may Diyos sa buhay mo. Gawin mo ang tama. Ito yung gagawin mo. Ito yung gusto ng Diyos. Ito yung ayaw ng Diyos. Kahit hindi sa pagdasal, mabago ka. Ngayon, sa pagpadasal ninyo, sa pag-pre-over ninyo, nagbabayad kayo. Magbayad na kayo ng magkano? 100, 200, 500. Pero hindi kayo nabago. Di ba? Yun ang ginagawa nila. Mga estudyante, anong ginawa nila? Pag mayroong exam, pumunta ko sa simbahan. Magpadasal, pagpamisa, paler, pagpamisa ako. Ngayon, hindi nakapasa. Ngayon, bakit hindi siya nakapasa? Na nagbayad naman siya. Patunay ba yun? Na ang misa hindi makatulong? Ngayon, ikaw estudyante, nag-aaral ka, dahil naniwala ka na sa pag-aaral mo, doon ka papasa. Sa pag-aaral mo, nagsumikap ka. So mag-aaral ka ng mabuti. Di ba? So ngayon, panahon sa exam, kahit hindi kayo magdasal ng simbahan, papasa ka. Dahil yung pinag-aralan mo, lalabas at lalabas. Hindi magtatanong ang teacher ng turo sa simbahan na tinuturo nila sa eskwelahan. Di ba? O, so ang dasal, hindi makatulong sa ibang tao. Ikaw mismo, alam mo na yun ang makatulong sa iyo, mag-aaral ka ng mabuti. Dahil sa panahon sa exam, lalabas yun, maka-answer ka. Di ba? So, bawat ginagawa, puro tira. So, negosyo, kaya usapan. Dito na nalulungkot ang Diyos. Dahil, wala na. Pag hindi ka nagsimba ngayon, mayroon ng listahan ka nagsimba. Pag namatayan ka, ay hindi ka misahan. Kasi hindi ka nagsimba. Kaya na gawin nila, may listahan sila sa lahat ng ano ninyo, sa sityo ninyo. Na listahan sila, pag hindi ka nagsimba, sisingilin ka. Di ba? Kasi pag wala ka doon, pag namatayan ka, hindi ka nila misahan, hindi ka nilibig.
Ngayon, ang tanong ko, bakit si Jesus Christ noon namatay? Nakita ba ninyo na may nagmisa? Wala. O, kasi sa edad ninyo, alam nyo na, mahaba kayo ng kaalaman sa amin. Ngayon, si Jesus Christ namatay noon, may nagdasal ba? Wala. Bakit si Jesus Christ nabuhay na walang misa at walang nagdasal? Na samantalang itong mga namatay natin, katakot-takot na misa, bawat linggo, bawat araw ng patay, bawat taon, pero walang nabuhay. Ha? So, ang dasal at misa hindi nakabuhay. Kasi si Jesus Christ nabuhay, na hindi pinagdasalan. Di ba? Hindi binisahan. Di ba? Oh, linaw yung mata. Pati na wag na. Di ba patawa? Oo, wala ako magpo. So, gano'n, kung tanda na kailang yung gamin sa makaluwa, ay, sana nakabuhi. Di ba? Wow, baka po nila, ako muna magpawisa, kaya mga na po siya magpagibon, kaya bata na mga tulungan natin. O, di ba? Ako mga kapapa, nasa langit. Pero alam ko kung bakit. Nasa langit. Kasi kalisod sa una, dahil parang dyan, dahil maidya sa mga palibot. Na ay mani, dili men tigong manangki sa kalisod mi. Maka to si ay balong kayo dito. Sana tanggal, uli mo pamahaw dito. Di ba? So makikita natin kung paano tayo naniwala. Dahil alam doon nga namin na tinularan ng magulang namin na ito ang tama. Kaya kahit sana na kahirapan, hindi namin magawang kumuha ng hindi sa amin. Kaya alam namin na ayaw ng Diyos. O di ba? So kung may gusto man, gutom talaga, tisin. Pag mayroong mga nag-ani ng kamuti, pag may tumutubo na, hindi kami sumusugod agad doon. Pumunta kami sa may-ari ng kamutihan. Kaya sabi, yo, pwede bang manduro ko kamuti, dala ko yung purok. O, doon sa may turok, o, muti mo nung agon. Pero manangit ko muna. Dili ko pa dyan sa turok mo, at sige, manangit ko muna. Muna ako doon sa unang kamay pa ko. Pag kumagsangge, kaya wag may isa rin, kaya sa bol. Hindi ka mabigingo, nanuman sila sa ingo. So, nangyari, may sangge, wala may isang daw. So, kumbaga, manangit pag humana pag sangge yun, humana. So, pwede ba mga ato dito? Sige, dito. So, magkuhamit. Sa pilang puso, yung gagmay ba? O, mabilin. O, buti akong sangagon, matalan ng kamay ba? Para lang eh, buti akong pamakaw pa dito. So, di ba? So, bisa rin na naaya mong makikita sa mga silingan kayo. Hindi ako nakasukada dito. Wala ko makita akong tatay, akong papag mama nga nanguha. Moto nga akong itularan. So, niya dito panahon nga, nagsumikap mi, mga iksoon, ang papa, alas 4 pa lang, alas 3 pa lang ng sayo sa kadlaon, na may gisaupan, magbugwal mi dito. Barita pa akong gamit kay di man tawa akong lulong kabaw kay laugan na lang na atos dito sa kapra. Nakabot yung panahon na mamuhog mi, nahugos. Nahugosan ay kalabaw, tapos kami, iksoon, mama na ko, upas mi, bawas pa dito sa daro, tapos linis sa ilang maisan. Iabot yung panahon nga namin, nagkahumayan mi, nagkabalanguyan, kabutihan, maisan. Iabot ang panahon na kami na piniwalan sa mga tao na barter. Kung dala sila manok, dala isda, ay mga pagkain mo tulogan. So yan, mag-barter. So yun, hanggang sa iabot ang panahon na wala din pagkagasto, mag-working student ko. Ang working student, lugay na panahon, 1980, pagkahuman ko high school, nagpabuhay ako. Estagbilaran, mga tubo. So karoon na yung anak niya sa Nagbilaran, sa Cagayan, idala ko. So nang pabuhay ko, nagpasok kayo na may mga bulihaw. Kapag niabot din sa panahon na nagluto ako, nagluto. So yun, dahil akong mga tinatawag ako, niabot sa punto nga, tinatawag ako na Jack of all trades, Master of none. Dahil kaya kong gawin lahat. Gumagawa ako, electrical, electronics, conditioning, opisina, tanan. Kaya kong buhaton mula sa iyong kamot, mga rilo, master ako sa rilo. So, mula sa iyong kamot, payo sa iyong balay, tanan. Kung sa iyong balay, inganli. Kaya ako ngayon muna. Ingan ako, dahil sa una, talagang kung sipag pinag-usapan, ay muna yung pagbuo. Nga, kilos tao, ay tabahan ka na ako. Muna akong ano pagtuo. Sa pagkahong pagtuo na
kilos tao, kay tabangan na ako. Boto mga ka-working ko na siyabot ko sa punto na nakahuman ko o custom sa administration. So pagkahuman ko custom sa administration, nakasunod ko PPA, diri sa Cagayan de Oro, nakasunod ko PIR, tapos doon nakapatong freeway. Dupating din na Maynila ako. Tapos, bago sa Manila, ay gusto ko sa Manila, bago ng Santa, hindi katawa ko trabaho, may backer, so, construction balik. So, dahil yun nga, wala ko sa construction, kukuha, lipay mag-manager na ako kay ang applyan, liburer, nagkahalong simento. Pero pag wala yung pinto, nag-pinto ako, wala yung nagkapit ng marmol, ako nagkakabit, wala yung electrician, ako nag-electrician, wala yung carpentry, wala finishing, ako gumagawa. So natuwa yung engineer, sabi ng engineer sa akin, Nas, ano ba natapos mo? Digo, custom sir, illustration, sabi niya. Ano tingin ka sa libor? Mga kami naging nahibalan. Sabi ko, sir, wala akong pinipiling trabaho, basta marahan. Yun ang sabi ko. So tuwa niya sa akin, sabi niya, i-apply kita sa Procter & Gamble. Tapos, pasok ako ba, tapos pasok, Procter & Gamble, B&J. Sabi niya, kung pasituhan ka na ako, pero ako sa Procter & Gamble, tawagan ko manager na pa-examine ka sa purchasing department. So, pina-exam ako, hindi ko na tingnan manager, kung dili ka pumasa, balik ka sa construction. Hindi nakapasa ako sa training. So, ang sabi ng manager, isang linggo lang, mag-training ka, pero sa 2 araw, pumasa ako. Sa matwid, napapasok sa Procter & Gamble, doon kung subukan ng buhay na masarap. Ito pala yung buhay. Ito. Pero since na ang natapos ko custom administration, nagsara yung sa Procter & Gamble, tondo sa Bitas, nalipat ko brokerage. Doon ko rin nasubukan na magtrabaho ng brokerage. Doon ko nakikita na usod ka sa trabaho, pamasahe lang. Pag uli hindi mo lipat-lipat mo sa lapis sa bulsa mo. Continue na. Karon. Doon ko nalaman na bawat tayo siya sa gusto, pera. Pero ako walang pera. Bawat papi namin, na namin pera na legal, galing sa kusina. Meron kaming 1,200. Alam mo kung paano mo gagawin yun. Na doon nagayan. Ngayon, dahil mayroon akong sariling paniniwala na pagtama, ipaglaban. So, ang trabaho ko palagi, lagi kong may kalaban. Kalaban ko, mga CIS, mga pulis, custom pulis, PPA pulis, mga gwardiya, mga examiner, mga appraiser. Kaya, ang papilan ng mga linis, lalo na yung pre-em, kay multinational man na. Iparakan niya ako nga wala ni daya. May ipihit pa ng pulis. Wala yung pulis. Patyo na ako. Ay, mamili ka nga. So, sige, pusila kung gusto mo. Basta dili na ako ni paglaban ako ng akong kliyente dahil ipano mo na multi eh. Wala niya mahimo. Dito ko lang sa taas. Kinaubahan, wala sa narinig. Ganon din sa sipingay. Ganon din. Ipaglaban ko rin. Pag-sipingay, mura rin para custom din yun. Bawat bukas ng container, bawat bukas ng loose cargo, pira. Oh. So ngayon, masasabi ko lahat, sino niya pala ng gusto. Doon niya nakikita kung gaano ko naniwala sa Diyos. So ngayon, pinaglaban ko. So ngayon, ganun din nangyari. Sinumpong ko rin yun. Maraming bisis to. So nawala din siya. Palakad-lakad ko sa pangapapili. Nakatagpo ako ng manager, buong opisina sa Makati. Ngayon, dahil ayun nga, pira-pira at yung lukuhan na sistema, sinabihan ko yung manager, inaway ko na hindi ito tama na paglulugin yung mga tao. Umiyak yung manager, pati yung mga tao. So ngayon, dumating sa punto nga, pag pumunta ako sa opisina, lagi ako inuunong-una. Sabi ko, hindi ko pinanlang naunahin. Ang ako lang, ilagay sa sama ng trabaho. Dahil kung hindi yung mag-i-issue kayo ng papilis na ganito, mapunta ko nun sa consolidator, hindi pa na-express. Paano kung may labas yung gagamito? So, kailangan legal, nasa proseso. So, ito ka nito,
Dahil sa naging kwarta na sumuga sa buon ko sa akong amo na maglakad ang mga ilan. O, isa mo sa container, yung technical smuggling, ang papilis ko, China. Pero ang naman, galing Minnesota, Amerika. Oo. So, yun yung magkipaglaban ako. Pero yun na, ilagay po pera. Basta lahat ng sector po pera. So, dumating sa punto, nakita ko ng away. Ito sa kustom. Dili ko nga naman kung kagamit kay ibitin man. O tawa, ayaw ko tawa-tawa. Magkagawa rin ka. Hindi ko mabuhian eh. Hindi ka ako kwarta. Bisa, dahil hindi ko nag-familiar. Bata, mayroong 6,000. Daw ato ni mo, legal. Kan sa ila, hindi ko may kwarta. So, tawa lagi ka. Di sa kasang ahensya, tuwa kwarta. Hindi ko tawa-tawa. Punta ko ani, magtayo na lang ko ka ng shop ng relo. Potong nagtayo ng shop ng relo. Kahit paano, kumikita din ako, susunod ako. Dumating kung saan-saan ko nakarating. Nakarating ako sa kasama ka nun. Tapos nagsalya kami, ayun na. Doon na nagsugod, ginamit ako ng Diyos. Kung supunan ka natin ng base yung mga nagawa ko, yung katulad ng di ko nag-video sa inyo, no? Naman ginawang asawa. May mga akong uwang dito kay binata ko rin, sabi ko sa inyo sa customs ako na trabaho sa broker. Dito ko na kwarta kay ang papel namin na bawat papel kung tiniraay sa cargo, meron kaming panggastos na 1,000 to. Ano 1,000 to? Pag hindi mo na ilagay, masisigo yan. Kasi kung tama ang ano mo. So yun ang ginagawa ko. Kung may magastos mo doon, palagay ko lang mga 500, yun akong 700. So may ipon. So, ang ginagawa ko, busod ko per house. So yung mga tao, yan nagalit pa rin si Dino na busod ka si per house. So, ang busod kayo per house, dito sa Mandaluyong, na ang bawas busod niya. Pero ako ibaluat ko, natong panahon na tama pala